Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And welcome po muli dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga maiinit na usaping pangpolitika sa ating bansa. So shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So pag-usapan natin mga kababayan, ang Pangulong Marcos po ay binigyan ng gradong incomplete at yung isa naman sinabing mukhang failure. O yun po. Kasi po nalalapit na po ang SONA. Siguro kung mapanood nyo to maya-maya lang ay magsusona na po ang Pangulo. Ika-4 na State of the Nation address ng Pangulo. Okay? So ganun din po ang Pangulong Marcos ay inuutusan ng isang mambabatas. Wow! Inuutusan o nagre-request? O mukhang iba naman yata yung request sa utos no? Kasi yung utos talagang dapat mong gawin. Ang request parang nakikiusap lang na gagawin mo, pwede mong gawin o hindi. Okay, so unahin natin muna mga kababayan, sino ba yung nagbigay ng mga gradong incomplete or mukhang failure? Parang mukha lang naman, hindi siya bagsak. O sabi na nating total incomplete pa. Incomplete meaning, you can still fix it. No? Kung ipipix mo, pwedeng umangat. O ano nang grade ko? O sige, gawin na nating C, hindi na D. O kumbaga sa number, o sige, gawin na nating 3, pasang-awa, hindi na siya 4. Kasi pag 5 sa amin, since ako ay galing sa Adamson, 5 ang bagsak, 1 ang pinakamataas. Yung 3, pwede na, 75 yan Ang 4, incomplete. Pwede mo pang ayusin para ikaw ay umangat or bumagsak. So dito, unahin natin mga kababayan, yung sabi po ni Chel Jokno. No, dito po sa balita ng Politiko. Salamat po sa Politiko ha. Hindi sapat ang matatamis na salita. Akbayan gives Marcos incomplete grade. O ayan. Okay, bakit niya nasabing incomplete ang grado ng Pangulo? O ito po. Quote, ang tunay na pagmamahal ay ipinapakita sa gawa. Hindi sapat ang matatamis na salita. Kailangan ng taong bayan ang konkretong mga programang tunay na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumunuhay. The Marcos administration has fallen short in upholding and advancing human rights in the country. Abuses against human rights defenders, media practitioners, and civil society organization remain widespread. Jokno cited a report by UN Special Rapporteur Irene Khan, who said the Marcos administration should undertake fundamental and substantial reforms to address deep-rooted human rights problems in the country. President Marcos can redeem himself by certifying an urgent in his SONA human rights-related proposals. If he can do that, we will be more than willing to give him a passing grade. O ayun naman pala. He also urged the Marcos administration to raise the standard of living for many Filipinos and to support the call for a 200 daily minimum wage hike. Sa ngayon, incomplete or INC ang grado namin sa Pangulo, pero pwede pa siyang bumawi at makapasa kung susuportahan niya at isi-certify bilang urgent ang 200 wage hike bill. Akbayan Representative Dada Ismula said that Marcos administration should make concrete solution to address the country's problem. Hindi na oobra ang pa-PR lang ngayon na nasa midterms na. Kailangan ng konkretong solusyon at aksyon para sa mga kababaihan mula sa Pangulo ngayong SONA. Ayan po ang kanilang mga kahilingan. Ahead of Monday SONA, Jokno launch Akbayan's Pagmahal Mo, People's Agenda, a policy roadmap centered on uplifting Filipino youth, in strengthening families and protecting the nation's democratic institution. So ito pong sinasabi ni Chel Jokno, mungkahi yan. Okay yan. Human rights, we have to protect the human rights of every citizen of the country. Or hindi mga citizen din, yung mga dayuhan, yung mga turista. Pwede po yan. Mahirap po talagang maprotektahan ang bawat human rights. Pero with the correct platform, with the correct implementation, yung platform po, ano yung batas,
ano yung kulang parusa. Yung implementasyon is how do you implement that law? Saka yung mag-i-implementa ng human rights. Di po ba? May konkreto nga tayong batas, pero mali yung implementasyon. Minsan yung iba hindi alam i-implement, no? So itong administrasyong ito, as much possible, I think it's much better than the previous administration of Duterte. Remember, lalong-lalo na sa pagtugi sa mga kriminal, sa mga suspect, sa mga illegal na droga. Sabi ng Pangulo, i-treat natin as holistic approach. No? Hulihin ninyo, pasukuin ninyo, dalhin sa korte kasuhan, pag nakulong, i-rehabilitate and then send them back to the society. Yung report po ng UN Rapporteur o ng Human Rights si Irene Khan, yun yung nakita niya. Ha? They have suggestion, but no country is perfect. Dito po sa Amerika, mas malaki, mataas ang human rights violation kasi walang commission on human rights dito. Di po ba? Ngayon, anong magagawa nila, Jokno, yung mga makabayang black na yan? Propose a bill that will strengthen the implementation of all those law protecting the human rights of every Filipino citizen. Ganun po eh. No? And as much possible, the Marcos administration is doing its part to protect and to respect the human rights of every Filipino. No? Hindi man perpekto pero nandun tayo. Hindi tulad nung dati. Nakakatakot na baka bigla ka na lang bumulag tataw sasabihin, ikaw ay ganito, ikaw ay ganito. No? Sabi ni Jokno, kung magagawa ng Pangulo yan, idideklara niya sa SONA, bibigyan ko siya ng passing grade. At the same time, ang sabi niya, sa minimum wage. Okay, sa minimum wage na 200 mga kababayan, dapat masusing pag-aaral. Hindi lang naman manggagawa ang dapat natin palaging isipin. Isipin din natin yung parte ng mga nangangalakal na maaapektuhan yan. Kung bibigyan ko sila ng 200 dagdag sahod, ano naman po ang magiging ano niyan sa ating industriya, sa aking industriya? Anong magiging, paano ko mababawi yun? Paano ko madadagdagan yung aking income din? Kailangan maibigay ko rin sa kanila, maipartake ko. Di po ba? So yung po mga kababayan, kailangan palaging patas, hindi malulugi yung nagnenegosyo. Kasi saan kukunin nung nagnenegosyo yung dagdag sahod na 200 pesos? Di ba naisip nyo po ba yun? Okay yung iniisip nyo na manggagawa, okay manggagawa. Tignan nyo rin yung economic factor doon sa side nung mga nangangalakal. Yun lang po, no? O ito namang isa na representante rin nila na para sa kababaihan. O, maggawa kayo ng batas. Gumawa kayo ng programa na dapat suportahan ng gobyernong ito. Igalang ang karapatan ng kababaihan. Irespeto ang mga kababayan. Bakit? Meron bang mga instances na ganito na nabasto sa mga kababaihan? Then file a case. Nawalang hiya na ba ng gobyernong ito ang mga kababayan? Wala bang programa na nararapat para sa mga kababayan? Then create one. And then submit it to the president, make a proposal. And that is good for the women. Bakit hindi natin suportahan, 'di ba mga kababayan? No? So kung babatikos lang naman kayo, wala kayong magandang mapro-proposal, then you're just nonsense. You're just barking on the wrong tree. Now, dapat back upan nyo yan. Tulad nung ginawa ni Jokno, meron siyang programa. That's very good. I upload that. Pero ang sabi naman nila, if the president can address that to his SONA, we will give him a passing grade. O kung Pangulo, pag-aralan nyo yan, kausapin nyo tong leader ng mga yan. Setting aside their political bias, di ba? It's time to set aside your political bias, political whatever affiliation. Kung totoong para kayo sa bayan, sit down and talk to the president. Ganun po yan. Okay? So, napakaganda niyan, ano? Ngayon, isa rin ito, si former ACT Representative Franz Castro, sabi niya, mukhang failure. Mukha lang naman failures. Ayun sa kanya, Marcos failed to fulfill 2024 SONA promises, sabi ni former ACT Teachers Representative Franz Castro. Ayan, O, dito sabi niya,
Marami talaga sa mga sinabi ni President Marcos noong nakaraang SONA ang tingin ko ay hindi naman natupad. Halimbawa, wala na lang doon sa edukasyon. Naresolbahan ang learning crisis pero hanggang ngayon ay narito pa rin tayo doon sa learning crisis. Yung mga problema din kaugnay doon sa ating magsasaka hanggang ngayon ay talagang problema pa rin ang kalagayan ng ating mga magsasaka. Ay naku naman. Tapos yung flood control na 5,500, talagang mukhang failure yung SONA ni Pangulong Marcos kung ating i-assess yung last year. Nararamdaman natin na walang pagbabago. Paulit-ulit ang nararamang dilubyo ng ating mga mamayan. Pero paulit-ulit pa rin na walang nagawang pangmatagalang solusyon despite the fact na maraming tayong mga inilaan na pondo para sa flood control at pang mga pondo. Ito yung unang-una na kailangan bigyan niya ng pansin sa kanyang SONA. Ay, former representative, kagalang-galang na galangin na po natin, former ACT Teachers Representative Franz Castro. Yung sinabi nyo po sa edukasyon, hindi naman dyan yung magic one na sa tingin nyo po ba in 1 year? 1 year na, di ba, SONA every year. Sa palagay nyo ba, yung problema natin sa edukasyon ay matatapos lang ng 1 year? Si Pusit nga nag-give up. Nanguha ng magaling na dating mambabata, senator ang ating Pangulo. Ngayon po, inaayos po. At least kahit papano, nakakakita tayo ng improvement. Franz Castro, maski na ikaw ang presidente, you cannot solve the problem, the deep problem ng Department of Education. I guarantee that. Kasi ang problema ng edukasyon, napakalalim po. Ibinaon po sa pinakamalalim na abyss ng problema ang edukasyon. Tapos ang gusto mo, after SONA, within a year, tapos lahat yan? Come on, dude. Even na magikero, hindi niya kaya yan. Unti-unti naman po, no? Magbigay credit ka naman sa sekretarya ng edukasyon na si Sani Angara. Nakita nyo naman, no? Tinutugunan niya ang problema. Hindi kaya yata nagbabasa ng balita. Education crisis, binibigyan po ng solusyon. Ang dami pong programa ngayon ng DepEd, how to cope up with this educational crisis that was brought upon by the previous administration. Do you think in just 365 days, that problem will be solved? And other problems from the DepEd? Come on naman. Wag namang ganon. Sabihin ko sa iyo, maski na ikaw ang presidente, you cannot even solve that in just 1 year. Diba? Including the bureaucracy, mga kababayan. Hindi ba? Ang laki ng problema ng DepEd Ikaw ba, ano ang naisusyon mo na ibigay mong programa para maibsan, makatulong sa problema ng education crisis natin? Di po ba? Ikaw naman, Representative Castro, Tapos yung sinasabi niyang flood control, yes, nandun tayo sa problema ng flood control. Why? Ngayon, natagpuan natin that flood control is just a pork barrel ng mga mambabatas, ng mga politiko. Di po ba? Bakit nung time na yan, dapat binusisi nyo na yan? Totoo ba na 5,500 yung sinabi ng Pangulo? Dapat tinignan nyo maigi kayong makabayang black. Dapat nagsisinungaling ang Pangulo. Nakita nyo naman yung mga minions ng Duterte talagang binatikos yan. 5,500 after ng SONA, a week after bumaha. Dapat nag-imbestiga na kayo nung nandiyan ka para malaman mo totoo ba man na may 5,500, saan napunta, bakit bumaha pa rin. Why you did not investigate then? Di ba nag-hearing sana kayo para tapos na itong problema sa pagbaha? Ngayon nalaman natin mga insertions nag-disguise as flood control projects pero pork barrel pala. Iyan, dapat nalaman mo na yan. Bilang isang mambabatas, lalong-lalo ka na. Anti-Marcos kayo. Di ba sana nakita natin, ito pala, nagkamali ang Pangulo, nagsinungaling sa SONA. Tingnan nyo, 5,500, biglang bumaha. Di ba binatikos yan ng mga Duterte minion ba't hindi kayo kumilos? Kayong mga makabayang black dyan na representante, mga ultra-leftist, propagandist, di po ba? Ano pa ang sinasabi niya sa mga magsasaka? Ikaw naman, Castro, unang-una, di mo naman nakita ang ginawa ng Department of Agrarian Reform sa mga ARBs, sa DA.
Di ba yung mga makinarya para sa National Irrigation Administration, yung pagpapalakas sa para sa ano ba yon, yung ahensya diyan, yung sa mga bigas, di ba? Nakalimutan ko po. Tapang ba NIA ba yon? O ano ba yon? No, correct me if I'm wrong, ha. Yung mga makinaryang binibigay sa mga magsasaka, may bago silang mga yung laboratory, na mga mobile laboratory to test the soil. Kung anong dapat nilang ipunla. Kayo naman, ang dami naman programa para sa agrarian reform at agrikultura. Kayo naman, ano ba naman yan? Para lang ba may masabi, Castro? Di po ba? Ikaw, ano naman ang naitulong mo? Anong batas ang naisulat mo? Lalong-lalo ka na, nasa komite ka ng edukasyon. Sa bagay, sinabi mo, mukhang failure because the problem will not be solved within 1 year. Ay, nako naman, Castro. Ikaw nga, ilang taong kang naging mambabatas, 3-termer ka yata, 9 years. What have you contributed then? I'm just asking, ha? Butihing Representative Castro, wag naman ganon. Sana, magbigay ka ng proposal tulad ng ginawa ni Jokno. Mas maganda yon. Instead of destructive criticism, you should have given constructive criticism. Tatanggapin ko pa yon tulad nung kay Jokno. Di po ba? Representative Castro, tulong na lang tayo. Wala namang kulay ang politika ng Pangulo. Lahat kayo tinatanggap ang inyong suggestion. Kung may magandang suggestion sa edukasyon, sa flood control, sa agrikultura, sit down with the President. Di po ba? Mas maganda yon, no? Ito naman, mga kababayan, meron din isang mambabatas dyan sa katauhan ni Representative Leila de Lima. Meron po siyang request kay Pangulong Marcos. Hindi ko po alam kung request ito o utos. Sabi po din dyan sa politico.com, De Lima to Marcos, fix the mess Duterte left behind. Fix daw ng Pangulo yung iniwang kalat ni Digong. Mamamayang Liberal Party Representative Leila de Lima underscored the need for a whole-of-government approach and a competent and decisive leader to address the many failures and problems left behind by the Duterte administration. Ang dami nating minanang kapalpakan at maraming iniwang problema ang dating administrasyon. Kailangan ng isang leader na alam ang direksyon, ang focus ng governance. Hindi natin ito nakita ngayon. Lalo na pagdating sa good governance. Matindi pa rin ang corruption at all levels. From agricultural smuggling to high-level appointments based on personal loyalty, corruption has not only persisted, it has evolved. It's more polished, quiet, but just as destructive. Every act of corruption widens the gap between people and people. It deepens public cynicism and weakens our democracy at its roots. Ayan. 3 years into Marcos Jr. said, the true state of our nation reveals itself not in statistics, but in silence. In the things this government refuses to say, in the truths it tries to soften, and the abuses it chooses to ignore. Ito ang ugat ng problema. May makina ang gobyerno pero walang driver. There is no cohesive leadership. Power is divided among factions and governments often feels like trial and error. Bagong Pilipinas sounds good on paper, but where is the central vision? What is the plan? Ayan po. Ayan, pare-pareho sila. Mga human rights abuses, ganyan, whatever. Eto yan, Representative Leila de Lima, no? So sinasabi mo walang direksyon. Kung walang direksyon ang bansang Pilipinas, di sana kagulo na. Di sana walang nangyayari na pag-i-improve sa agrikultura. Walang nangyayari sa edukasyon. Sana talagang lahat. Wala na lang. Di po ba? Ang nakikita nyo lang ay ang gusto nyong tignan. Bakit hindi nyo tignan yung ginagawang mga programa ng administrasyong ito? Iniwan ng Duterte yung problema. Di po ba? Binabatikos mo ang problema ng Duterte. Mahirap i-fix yan dahil malalim Di po ba? Ang tanong, anong masasuggest mo ngayon? Mambabatas ka na. Ano ang pwede mong maisulat na mga batas na pwedeng aprubahan ng Pangulo na makakatulong?
Di po ba? Binatikos mo lahat eh. Pero hindi mo tinignan yung magandang ginawa. Kung walang driver, ano nang magiging labas ng ang bansa natin? Kung may corruption, ilabas ninyo. Idemanda ninyo. Pumunta po kayo sa ombudsman, sa korte, para mapanagot ang mga ito. Di po ba? Puro rin kayo dakdak. Ano naman ang maitutulong ninyo? Walang driver. E di kung walang driver, blugmok ang Pilipinas. Walang proprotekta sa West Philippine Sea. Di po ba? Ano nang gagawin? Military takeover na lang. Ganon. E ang militar, patuloy na nangangako ng suporta sa administrasyon. Di po ba? Ang mga kapulisan, ano pa? Para lang may masabi? Representative De Lima? Come on, dude. O, kung gusto mo, batikusin mo ng batikusin yung Duterte. Meron pong driver ang bansang Pilipinas at ayan po ang Pangulong Marcos. Kayo lang naman dyan, no, na nagbibigay kayo ng masamang balita, mga kababayan. Sila lang po yan. Okay? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.